Ngayong araw po ng Sabado mga kababayan, meron ho tayong pinaka-latest na weather update. Minomonitor po natin ang paparating na bagyo sa mikanlurang bahagi ng ating bansa. Si Bagyong Pabia naman po ay nakalabas na ng ating PAR at isa na lamang pong ganap na low pressure area. Well, kung bago ka lang, huwag mo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Importante para ma-notify kita sa ating mga susunod na weather update. So, sa kasalukuyan ho ay minomonitor at binabantayan natin yung papalapit ho na panibagong bagyo. Si Fabian mga kaibigan ay nakalabas na ng PAR pero may paparating na naman po na panibagong bagyo. Etong nasa labas po na bagyo mga kaibigan, eto po yung merong international name na Podul, no? At kung titignan po ninyo, meron itong lakas ng hangin ngayon na pumapalo po mga kaibigan ko sa 75 kilometers per hour at bumubugso naman up to 90 kilometers per hour. May pagkilos ho siya pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung makikita nyo, tinatawag po natin na track and intensity forecast ng tropical storm na ito ay may possibility ito na pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ho ng linggo hanggang sa umaga po ng Lunes. Kung hindi ito pumasok ng linggo mga kaibigan, umaga ng Lunes, possible po ito mga kaibigan. At kapag nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility na ito, ay magiging malakas siya na bagyo. Dahil kung titignan nyo, typhoon category na siya sa mga susunod na mga oras. Pagpasok ng PAR natin, possible typhoon hanggang super typhoon category. Pero wag ho kayong mag-alala dahil hindi naman ito direktang tatama or magla-landfall sa ating Philippine landmass, no? Inaasahan po mga kaibigan ko yung trap or extension ng kanyang hangin ang makakapaminsala sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon kasama ang North Luzon mga kaibigan. Possible din na palakasin po nitong bagyo na to ang habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi po ng ating bansa. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kapag ito'y nakapasok na sa ating PAR, tatawagin po itong bagyong Goryo, no? Bali, pang pitong bagyo na ito mga kababayan, ngayong 2025 at pangalawang bagyo naman ngayong buwan ng Agosto. Nilinaw ko sa inyo, ang ine-expect natin na possible na pumasok sa Agosto na bagyo ay 2 hanggang 3. So pangalawa na ito mga kaibigan na si Goryo kung sakasakaling mabuo na siya sa loob ng ating PAR. Dahil mga kaibigan sa epekto nito nga pong bagyo na nasa labas ng PAR at papasok sa loob ng ating PAR, no, ay pinapalakas naman ito ang epekto po ng habagat or southwest monsoon sa ilang bahagi ng ating bansa. So babalikan natin mga kaibigan yung banta ng bagyo na yan. Alamin muna natin ngayong araw ng Sabado, no, ang mga apektadong lugar po ng habagat. Actually, lumalakas na ngayon muli ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Dumadami na ho yung mga lugar na apektado niya. Inaasahan po ngayong araw ng Sabado, no, August 9, ang area po ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kasama po dyan ng Quezon. Ang lagay ho ng panahon dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat na patuloy na pinapalakas ng bagyo na nasa labas ng ating PAR kasama po dyan itong si Bagyong Pabia, no? Asahan ho ang mga possible na flash flood at landslide kapag merong moderate to heavy rains anumang oras. Kaya nga yung mga paalala ko dapat palagi nyo hong inaalala yung maglinis ng mga basura sa kanal para kapag may mga pag-uulan hindi po bigla ang nagbabaha, no. Sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, no, the rest ng ating bansa ay patuloy pa rin po makakaranas ng tinatawag po natin na isolated rain showers and thunderstorm. Especially lalong-lalo ho sa gabi, no, sa hapon at sa gabi dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Dahil mas lalakas pa po ang mga pag-uulan dahil sa habagat kapag pumasok na po, no, sa araw ng Linggo o Lunes, eto nga pong bagyo o typhoon category bagyo, tatawagin bagyong Goryo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung titignan nyo mga kaibigan sa kanyang track and system mga kaibigan, intensity forecast niya ay hindi man ito direktang tatama sa ating Philippine landmass. Inaasahan naman mga kaibigan na ito ay patungong, no, patungo sa Taiwan,
dyan ho siya talaga magla-landfall. So yung mga kababayan natin na nakatira sa Taiwan, paalalahanan po natin, no? Ine-expect po mga kaibigan na matindi yung magiging epekto nito. At yung mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil sa trap or extension ng bagyo na ito mga kaibigan ay possible na mas lumakas or mas lumala. So maging handa tayo mga kaibigan dahil nag-abiso na ho ang Pag-asa, no? Lagi ko hong pinapaalala sa inyo dahil nga po itong mga nakaranas tayo ng monsoon break, dapat ho ay sinamantala na natin. Dapat ho ay sinamantala nyo na. So ilang araw din yun mga kaibigan. Alam naman natin na yung ibang mga kababayan natin lubog pa rin po sa baha hanggang ngayon. Well actually wala tayong magagawa dyan. Magtulungan na lamang po tayo. Kaya unang-una pinapaalala ko, maglinis tayo ng kapaligiran natin, dapat walang basura para hindi ho bumabaha sa mga kanal, no? At eto marami pa nagtatanong, ano daw ba yung mga senaryo na pwedeng mangyari dito nga po sa banta ng malakas na bagyong papasok or banta ni Bagyong Goryo kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang senaryo ay pinaliwanag ko na sa inyo mga kaibigan, may chance din ito, no? O possible na ito ay mag-recurve, no? At lumihis, papalayo o saglitan lamang pumasok sa par at lalabas din po. Yung pangalawang senaryo natin, no, kapag nagbago yung direksyon, ito nga pong si Typhoon na Pudul, no, or pag Goryoso sa Pilipinas natin, ay may posibilidad dito na maglandfall sa ating Philippine landmass. Kung makikita nyo, kung mas lumihis pa siya pababa. Yun yung isang posibilidad na ating pinapanalangin na wag hong mangyari. Kapag nangyari yun, malaking pinsala ho ang mangyayari mga kaibigan at mas maapektuhan ito ang malaking bahagi ng ating bansa. So alamin natin mga kaibigan, no? Ito makinig ho kayo, napaka-importante nito. Simula ho ngayon mga kaibigan, no? 12 hours simula ho ngayon ay tatahakin po nito nga pong bagyo na nasa labas ng par ang east of extreme northern Luzon na may layong 2,240 kilometers. So mas lalakas siya sa 85 kilometers per hour na lakas ng hangin, tropical storm category. At sa mga susunod naman ng mga oras or within the next 24 hours, simula ngayon ay ang lokasyon naman niya ay nandito po sa east of extreme northern Luzon pa rin na may layong 2,070 kilometers. At mas lumakas siya sa 100 kilometers per hour. Severe tropical storm category na po. Within the next 36 hours naman, 1,855 kilometers east of extreme northern Luzon. Nasa loob na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa 110 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, severe tropical storm. Within the next 48 hours, simula ho ngayon, dapat ho makinig kayo, no? Ay meron itong lokasyon na 1,620 kilometers east of extreme northern Luzon pa rin po mga kaibigan ko. 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin niya, isa na pong typhoon category. At within the next 60 hours, simula ngayon 1,380 kilometers northeast of extreme northern Luzon, 110 kilometers per hour, severe tropical storm. So, good news to mga kaibigan dahil po sa track and intensity forecast niya, hindi siya pumasok o hindi siya pasok sa tinatawag natin na super typhoon category. Bagamat magiging malakas to na bagyo mga kaibigan, pero kung nasa labas naman ito ng karagatan at hindi po direktang tatama sa kalupaan ng ating Pilipinas, hindi magiging ganoon yung lakas ng kanyang epekto. Pero, hindi po natin ni-rule out o inaalis yung mga posibilidad na palakisin naman niya ang epekto ng habagat. Yun ho ang ating pinapangambahan ngayon. So wag pa rin ho tayong maging kampante. Tulad ng aking sinasabi, mahina man or malalakas na bagyo, dapat anumang oras ay lagi po tayong alerto at nakahanda. Yung mga paalala ko, eto na ho. No? Unang-una, dapat ho lagi tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. So lagi ho akong gumagawa ng mga update para ho sa inyong mga kababayan. Pangalawa, maglinis tayo ng kapaligiran. Inuulit ko ng maraming beses, lalo na po yung mga low-lying areas, mga bahaing lugar, yung mga basura ho ninyo. Pakilinis naman ho, no? Para hindi nakakalat, pag umulan, hindi yan babaras sa kanal. Ang pangatlo naman mga kaibigan, no, is safety ho natin ang ating mga importanteng gamit, mga electric appliances, mga papeles, yung mga madadaling mabasa, no? Para sigurado tayo kapag umulan, nagkaroon ng baha, naka-safe na po sila mga kaibigan. At eto din, no, lumikas din po yung mga nakatira malapit po sa mga ilog, sa paanan ng bundok, sa matataas na lugar. Kung may mga heavy rainfall alert po
sa inyong mga lugar. Mas maganda na nakaready na tayo hanggat hindi pa pumapasok yung bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon pa lamang po, please makinig po kayo sa aking mga sinasabi. Idadagdag ko din, ugaliin pong mag-imbak ng sapat na pagkain na tatagal po, no? Nang sabihin na natin 3 hanggang 4 na araw dahil nga po mga bagyo minsan nagtatagal yan, pero ang habagat naman nananatili pa rin. So yung mga pag-uulan continuous pa rin po yan, at kung labas tayo ng labas mas mahirap. At gayon din mga kaibigan, mas mahalaga na manalangin tayo sa Diyos sa safety natin na itong mga bagyo na ito ay ilihis po ng Panginoon at hindi po direktang tumama sa ating Philippine landmass. At eto pa mga kaibigan, iwasan din po pagputol ng mga puno. Ang mga puno kasi mga kaibigan, kapag naubos siya, no, tayo na ginabang, tayo naman din ang napeperwisyo. Mabilis po yung pagbabaha or landslide mga kaibigan, lalo na po sa mga kabundukan. Marami din tayong mga kababayan dyan na possible po na maapektuhan, lalo na po kapag may mga bagyo. Nakita nyo yung bundok ng Sierra Madre, yan po ang nagpoprotekta sa atin kapag may mga super typhoon, may mga typhoon na mga bagyo mga kaibigan, pinapahina niya yung epekto. So ngayon, anong nangyari sa bundok ng Sierra Madre? Halos nakakalbo, nababawasan na yung mga puno. So pangalagaan po natin. Alam ko maraming nakakaalam sa inyo. Napapakinggan nyo yung aking sinasabi. At eto din mga kaibigan, kung lalabas kayo ngayong araw po ng Sabado sa inyong mga bahay mga kaibigan, ugaliin hong magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho ito sa mga biglaang pag-uulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. For now, yan muna ang pinaka-latest natin sa update ang lagay ng ating panahon. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.